Ang sirena ng karagatang itim. Sa malalim na bahagi ng karagatang itim, sa isang lugar na kakaunti lamang ang nakakarating, naninirahan si Althea, isang sirena na hindi katulad ng iba. Hindi siya may magandang boses tulad ng mga alamat na sirena na sinasamba ng mga mandaragat, hindi rin siya may mahiwagang kaluluwa na nagbibigay ng proteksyon sa mga nawawalang barko. Si Althea ay kilala bilang ang masamang sirena, isang nilalang na hinahangaan ngunit kinatatakutan ng lahat. Nang siya ay bata pa, si Althea ay inalagaan ng dagat. Ang kanyang ina, isang diyosa ng tubig, ay iniwan siya sa karagatan nang siya ay sanggol pa lamang. Walang alam si Althea tungkol sa kanyang ama. Sinabi lamang sa kanya na isang tao ito na naglayag sa dagat at hindi na umuwi. Mula noon, naramdaman ni Althea ang galit at sama ng loob. Naisip niya na ang mga tao ay mapagkunwari at walang pakundangan sa kanilang kapwa nilalang. Kaya't nang siya ay lumaki, pinili niyang sundin ang landas ng paghihiganti. Isang araw, habang si Althea ay namamasyal sa ilalim ng tubig, nakita niya ang isang maliit na bangka na naglalayag sa malapit sa tabing dagat. Sa unang tingin, tila normal lamang ito, isang payak na sasakyang pandagat na puno ng mga mangingisda. Ngunit nang marinig niya ang kanilang mga sigaw at tawa, biglang sumiklab ang galit sa kanyang puso. Para sa kanya, ang bawat tao ay pare-pareho, walang pakundangan sa buhay ng iba, lalo na sa mga hayop at nilalang sa dagat. Hindi na ako tatanggap ng anumang pang-aabuso mula sa kanila, bulong niya sa sarili. Ngayon, sila ang magdurusa. Gumalaw si Althea patungo sa bangka, gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, binuo niya ang malalakas na alon upang takutin ang mga mangingisda. Umaalingaw-ngaw ang kanyang malalim na tawa sa hangin habang umaapaw ang tubig sa bangka, isa-isa. Nahulog ang mga mangingisda sa dagat, at doon, ipinakita ni Althea ang tunay niyang anyo, isang sirena na may matatalim na kuko at mga mata na parang apoy. Hindi niya tinapos ang buhay ng mga mangingisda agad-agad. Pinili niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para ipagpalibat ang kanilang mga pangarap at takot. Bawat isa sa kanila ay dinala niya sa ilalim ng dagat, kung saan nakakulong sila sa isang palasyo na gawa sa coral at perlas. Doon, ipinakita niya sa kanila ang mga sakit at paghihirap ng mga nilalang sa dagat, mga isda na napuputol ang mga paa dahil sa mga bomba, mga pawikan na nahihirapan sa plastik, at mga coral na namamatay dahil sa polusyon. Ano ang masama, ako o kayo? Tanong ni Althea sa mga bihag, na kasalukuyang nanlulumo sa kanyang palasyo. Wala silang maisagot, ang kanilang mga puso ay puno ng pagsisisi. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ay katulad ng mga mangingisda. Isang araw, habang si Althea ay naglalakbay sa karagatan, nakita niya ang isang batang lalaki na natutulog sa isang maliliit na bangka. Ang batang si Lucas ay hindi katulad ng iba. Hindi siya isang mangangaso o magnanakaw ng yaman ng dagat. Siya ay isang artista, isang pintor na naglalakbay upang hanapin ang inspirasyon para sa kanyang mga obra. Nang makita ni Althea ang mga aklat at mga larawan sa bangka ni Lucas, bigla siyang nainis. Bakit ka narito? Ano ang gusto mong kunin sa dagat? Tanong niya, na agad na sumugod sa bangka ni Lucas. Natigilan si Lucas sa unang tingin niya kay Althea. Hindi siya natakot, bagkus ay napahanga. Wala akong ninanais mula sa dagat, sagot niya. Ako'y naglalakbay upang makita ang kagandahan nito. Gusto ko lang iguhit ang mga kulay ng iyong mundo. Nagulat si Althea sa sagot ni Lucas. Hindi niya inaasahan na may tao pa ring marunong pahalagahan ang dagat nang hindi ito sinisira, ngunit hindi pa rin niya lubos na pinaniwalaan ang binata. Kung totoo ang sinasabi mo, ipapakita ko sa iyo ang aking mundo.
Aniya, pero kung ikaw ay magtataksil, tiyak na ipaparusahan kita. Dinala ni Althea si Lucas sa ilalim ng dagat, sa kanyang palasyo ng coral. Doon, ipinakita niya sa binata ang mga lihim ng dagat, ang mga nilalang na hindi pa nakikita ng mga tao, ang mga kulay na hindi may pinta ng anumang pintor, at ang mga himig na hindi maawit ng anumang mang-aawit. Napahanga si Lucas sa kagandahan ng mundo ni Althea, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang lungkot sa mga mata ng sirena. Althea, ani Lucas, bakit ka ganito? Bakit ka galit sa lahat ng tao? Napaisip si Althea, hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng binata, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala ang pag-asa. Sa paglipas ng panahon, naging matalik na magkaibigan sina Althea at Lucas. Natuto si Althea na hindi lahat ng tao ay mapang-abuso at mapagkunwari. Natutunan niya na mayroon ding mga taong handang ipaglaban ang kalikasan at pahalagahan ang kagandahan ng mundo. Sa tulong ni Lucas, sinimulan niyang gumawa ng mga paraan upang protektahan ang dagat nang hindi kinakailangang gumamit ng galit at takot. Isang araw, nang si Lucas ay handa nang umuwi sa kanyang mundong pangtao, sinabi niya kay Althea, "Salamat sa pagbigay mo sa akin ng inspirasyon. Pero ang huling bagay na gusto kong sabihin ay ito, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-ibig." Naiwan si Althea sa ilalim ng dagat, ngunit ang mga salita ni Lucas ay nanatiling nakaukit sa kanyang puso. Mula noon, pinili niyang baguhin ang kanyang paraan, hindi na siya ang masamang sirena na kilala ng lahat, sa halip, naging tagapagtanggol siya ng dagat, na ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga nilalang at ipaglaban ang kalikasan. At sa kabila ng lahat ng kanyang pagbabago, nanatiling isang lihim si Althea, isang sirena na minsan ay masama, ngunit ngayon ay puno ng pag-ibig para sa kanyang mundo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.